So may iba't ibang pamamaraan ng bawat isa. Pero kagaya ng pressure at kagaya ng tension sa buhay natin, di natin to pwedeng takasan. Dapat nating matutunan how to face pressure and tension in life. Alam niyo ba kung bakit? Dahilan ang pressure sa buhay natin at tension ay kung alam lamang natin ang rason ng lahat ng ito, bakit lahat ng tao dumadaan rito. Kung alam lang natin paano tumingin at alam natin paano magpatiano rito, it will become a blessing. Alam niyo kung bakit? Kapag may pressure tayo sa buhay at mayroong tension, ay yung tension, tiningnan ko kaganina sa diksyonaryo para yung sa Tagalog pa, para kang binabanat Di ba? Pagka may pressure, lagyan mo ng pressure na hangin ang lobo, babanat siya, di ba? Huwag lang sobrahan sa kanyang hangganan, baka pumutok, di ba? So, kaya kung minsan ay dapat nating tingnan yan. But anyway, ang pressure at tension sa buhay natin ay, ang objective nito, o ang purpose nito, ay para palitawin ang mga potensyal na mayroon tayo. Kung mayroong potensyal na maganda sa atin. Yun yung purpose ng pressure at tension, para palitawin ang mga potensyal na yan. Pero kung walang magandang potensyal sa atin, mabay sasabog tayo. Pero kung may magandang potensyal na nasa atin, kailangan natin ng pressure at saka tension sa buhay natin. Yun yung isang paraan na napakahalaga at kailangan. So, kapag dumating ang mga bagay nito sa buhay, sino man, mga magulang, kabataan, lalaki at babae, pag dumaan sila sa mga pressure sa buhay at mga tension, makikita mo mas lalo lamang nagiging matured. Makikita mo na lalo lamang silang natututo sa mga karanasan at lumalago sa maraming mga bagay dahilan mayroon silang mga pinagdaan ng mga bagay sa buhay. So, huwag ninyong takasan. Huwag lagi kayong tumakbo kapag may pressure at tension. Kasi kapag ang inyong pagkaalam o kung iniisip ninyo na ang buhay Christians is an easy way of living, ang inyong kaisipan ay mamumuo sa inyong kaisipan na takasan ang mga pressure, takasan ang mga tension. Dahilan ng isip ng ilan at paniniwala nila, dapat ang buhay Kristiyano walang problema, laging masaya, walang masuliranin, walang mga tiisin, walang mga kaguluhan, kabigatan. Kapag ganyan ang inyong isip at paniniwala, pananaw sa buhay Kristiyano, maling pananaw yan. At kapag ganyan ang inyong iniisip, bakit kayo dumalo sa gawain, tinanggap si Kristo at umanib sa isang sikta dahil lang gusto ninyong takasan ang mga bagay na yan sa buhay ninyo, then nagkakamali kayo dahilan hindi kayo lalago at hindi kayo mauhubog at magiging hinog na tao. That's why ang ating kapatid Barbanham ay mayroon siyang paksang pinamagatan. Bakit hindi napakadali na mamuhay ng isang buhay Kristiyano? So I think, pakaisipin natin, bakit hindi napakadali ang mamuhay o ipamuhay ang isang buhay Kristiyano? Kasi ang totoo niyan, marami tayong dapat pagdaanan as a Christian. It's a part of our growth or maturity. So gusto nating maging matured, gusto nating maging malago at hinog na mga anak ng Diyos, pero gusto nating takasan yung paraan ng pag-akay ng Diyos at paghubog sa ating mga buhay. So, yan yung dahilan pwede tayong tumanda sa pagdalo sa gawain, tumanda sa pagpananambahan, and yet, ang tagal ng panahon at bilang ng mga taon ay hindi sukatan ng maturity ng isang Christian. So, kung gusto niyo maging matured ng mabilis, huwag niyong takasan ang mga pressure, ang mga tension sa buhay. Face it. Ask God for strength and wisdom. At lahat ng yan ay makakatulong sa inyo, mga kapatid.